Kumusta kayo? Sa ating pagtatalakay ngayon, sisiri natin ang konsepto ng Christian water baptism. Pero hindi lang bilang isang simpleng ritual ha, titingnan natin ito bilang isang malaking simbolo para sa buong paglalakbay natin patungo sa kaligtasan. Okay, para masimulan natin to, balikan muna natin ang isang napakahigpit na utos mula sa Lumang Tipan. Kasi maniwala kayo, dito mag-uumpisa ang lahat ng pag-uusapan natin. At itong tuntunin na to para sa mga pare noon, dito lumalabas yung isang fundamental na problema, di ba? Yung pangangailangan na maging malinis para lang makalapit sa Diyos. Imagine niyo to, bago pumasok sa banal na lugar, kailangan nilang hugasan ng kanilang mga kamay at paa. Hindi ito optional. At kung hindi nila gagawin, ang parusa ay kamatayan. Ganoon kaseryoso. So ano ba talaga ang sinisimbolo ng tubig na to sa kontekstong teolohikal? Well, itinuturing itong salita ng Diyos. Ito yung pinaka-ultimate na panlinis natin, yung naghuhugas ng lahat ng kasalanan at karumihan. Okay, so yan yung sa Lumang Tipan. Ngayon, lipat tayo sa Bagong Tipan at tingnan natin kung paano yung konsepto ng paghuhugas ay binigyan ni Jesus ng mas malalim at personal na kahulugan. At dito, may sinabi si Jesus kay Pedro na talagang nagbigay linaw sa lahat. Sabi niya, "Unless I wash you, you have no part with me." Napakalakas na pahayag, di ba? Dito papasok yung pagkakaiba sa spiritual na paglilinis. Dito ngayon, nagiging sobrang interesante kasi may dalawang klase pala ng paghuhugas. Yung isa, yung full bath o mogyok. Yan yung one-time salvation. Yung buong katawan mo, malinis na. Yung isa naman, yung paghuhugas lang ng paa o balsisim, ito yung pang-araw-araw na paglilinis sa mga nadudumihan nating gawa habang naglalakbay tayo sa buhay. At dahil sa pagkakaibang yan sa pagitan ng one-time salvation at daily cleansing, dito na tayo dadalhin sa pinaka-core ng argumento ng ating source. Ano ba talaga ang koneksyon ng ating paniniwala sa ating pamumuhay? So ito na yung malaking tanong. Kung naligo ka na, ika nga, at naligtas, sapat na ba na minsan mo lang sinabing oo, naniniwala ako? Tapos na ba doon? Well, ayon dito sa ating pinag-aaralan, hindi raw. Kasi ang tunay na pananampalataya, hindi lang siya basta sinasabi o inaangkin. Ito ay parang buto. At para mapatunayang buhay yung buto, kailangan itong magbunga. Ang bunga, yan yung buhay na may pagsunod. At ang sinasabi rito, binigay sa atin ng Diyos ang biyaya ng libre. Pero mayroon tayong free will, yung malayang kalooban. Nasa sa atin pa rin ang desisyon, tatanggapin ba natin yung biyaya at susunod o tatanggihan natin ito at tatalikod? So paano ba ito nangyayari? Hindi ito biglaan. May proseso. Una, nare-realize mo yung kasalanan mo. Tapos, magsisisi ka at lalapit kay Jesus. Doon ka patatawarin at lilinisin. At pagkatapos niyan, bibigyan ka ng banal na espiritu para magkaroon ng lakas na mamuhay ng bago at yung bagong buhay na yan ang nagbubunga ng mabubuting gawa. At yung mga gawang yon, yung ebidensya ng pagbabago, yan yung tinatawag na bunga ng espiritu. Mahalagang tandaan ha, hindi ito paraan para bayaran o pagtrabahuhan ang kaligtasan. Ito yung natural na resulta ng isang pusong tunay na nabago. At ano ba itsura ng mga bunga na to? Eto sila, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, at yung iba pa. Hindi lang to basta mga nararamdaman ha, ito yung mga katangian na dapat nakikita talaga sa ating mga kilos at pakikitungo sa iba. At para ibuod ang lahat ng yan, may isang talata na sobrang directo to the point. Sinasabi rito na ang pananampalataya na walang kasamang gawa ay patay, walang buhay. Ganong kasimple, ganong kalinaw. So, pananampalataya, gawa, ano ang kahahantungan ng lahat ng ito? Dito na tayo pumunta sa huling bahagi ng ating pagtalakay, sa theological na konklusyon, ang huling paghuhukom. Ayon sa source, mayroong isang final na paghuhusga. Isipin nyo, isang pampublikong paglilitis, the Great White Throne Judgment, kung saan ang buhay ng bawat isang tao ay ilalatag at susuriin. Pero teka, bakit kailangan pang pampubliko? Di ba't alam na ng Diyos ang lahat? Well, ang paliwanag, ang paghukom ay hindi para sa Kanya. Ito ay para sa lahat ng nilalang, para maintindihan ng bawat isa kung bakit ganoon ang hatol, para makita ang katarungan ng Diyos. So babalik na naman tayo sa gawa. Sa huling araw na yon, ang mga ginawa natin sa buong buhay natin,
yan ang magiging pampublikong ebidensya. Yan ang magpapatunay sa harap ng lahat kung yung sinabi nating pananampalataya ay totoo o peke lang pala. At ito ang isa sa pinakamabigat na punto mula sa source. Yung kapatawaran daw sa kasalanan, posible palang bawiin. Paano? Kung sa bandang huli, pagkatapos matanggap ang biyaya, ay tinalikuran pa rin ito ng isang tao at pinili niya ang buhay ng tuloy-tuloy na pagsuway. Kaya sa dulo ng lahat ng ito, isa lang ang tanong na naiiwan para sa bawat isa sa atin. Kung ilalatag ang buong buhay mo sa harap ng lahat, sa huli, ano kaya ang sasabihin ng iyong mga gawa?